lang. Yan. At kailangan lang ho ay magkasama-sama tayo together sa anuman na gawain Pilipino. At ngayon ho ay naghahanda si Koy Hipolito, kaibigan po natin, at nakadaupang palad na rin natin dito sa Radio Filipino sa isa sa mga broadcast ni Kuya Akira Sano. Nagkatagpo kami dito sa Radio Filipino. At magandang gabi sa ating mga kababayan dyan sa Japan, of course. Ano daw sabi ni Kuya Rico Ongkit? Palagay ko tulog na yan. Ang ating diarista si Banjit Fontelera, nakasama natin ito noong tayo ay nasa Diaryo 1 at saka Bagong Tiktik, napapanood daw niya tayo. At ganun din si Jetro Laguardia. Sabi, ako nagpapasalamat doon sa ating mga suki na talaga namang bumabati sa atin doon sa ipinost ng aking kaisa-isang asawa, my one and only wives. Yan. Yun when I was awarded as one of the most outstanding and respectable media practitioner ng Quezon City Police District. At siyempre, ang sa atin, si Ate Janet Lucero, sa kanya ho tayo nakatawin ngayon sa kanyang Skype kasi wala pa ho tayong mga broadcast equipment na kinakailangan. Talaga namang kailangan harapin yan. At dahil para hindi rin tayo makabala kasi may trabaho din po sila Ate Janet, sila Ate Nate, sila Kuya Rico, Kuya Akira, at nakikinig din ang ating mga suki mula po sa United Arab Emirates. Ayan, naka-online na at nariyan na si Mike at si Joanna Mendoza. Yan, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Eto, may nagte-text pa. Nagte-text. Listen kami. Okay, listen kami. Tapos si Jill Bersola, sabi nga si Utol Arthur, darating siya. Kuya, pangako sa iyo. Okay. Ay naman, talaga rin naman, Okay, let's go. Sa atin pong formal na programa. Ano ba gusto niyo? Balita muna? Ano gusto niyo balita? Bad news o good news? Yung mga sige, yung mga sambit news muna tayo, yung mga tidbits ba ang dating? Ito matutuwa sigurado si Ate Tess. Matutuwa sa ating mga balita si Ate Tess. Alright, para ho sa mga kababayan natin na nasa ibayong dagat lalong-lalo na, pero apektado I'm sorry, sabi nga ni Michael Riquez. Apektado rin, number one, itong mga kababayan natin dito sa Republika, nag-iisang Republika ng Pilipinas. Yung mga kontil-butil na mga balita po natin, ito hong Abril, sino kaya yun? Ayan, Koy. Hello, Koy. Hello, Koy. Oy, nakikita kita. Nakikita na kita. Ang gwapo mo pala. Facebook.
Okay, okay. Welcome to the club. Welcome to the club. Aha. Well, talagang bawat hindi tayo humaharap sa programa nang hindi tayo nakahanda, Koy. Ah, pero sa birthday ko wala akong handa. Oo. Pero sa mga programa, lagi tayong handa. Anyway, sige ha. Medyo sumunod ka lang muna doon sa ano, bigyan muna natin ng balita ang ating mga kababayan, okay? Okay. Ah, igogo kita dahil marami tayong pagkukwentuhan eh. And unang-una na, I would like to congratulate yung effort at saka initiative mo para maging associate member ka ng National Press Club. Mangyayari yan. Kaya mo yan. Okay? Alright. Alright, Koy. Maraming salamat. Ha? Ito ho ang hilera ng mga balita natin para ho sa ating mga kababayan worldwide. Siyempre, kasama po yung mga naririto sa ating bansa. Noong nagdaang linggo ay nagtaas po ng singil ng kuryente ang Meralco. Ano ho? At ito ay tumaas ng 67 centimos. At dahil walang pumalag para sa buwan ng Abril, sa buwan ho ng Mayo daw ha? Sa buwan ng Mayo daw magtataas pa uli sila. Tinamaan ng Nevermind. Di ba? Tinamaan ng kung walang pumalag, magtataas na naman sila ng singil ng kuryente. Kaya tuloy nakakaawa itong mga kababayan natin, lalo na yung mga ordinaryong manggagawa eh. Ha? At ito rin ang dahilan, yung sobrang kamahalan ng bayaring kuryente dito sa ating bansa, ano? Kaya maraming nagnanakaw na lang ng kuryente. Ito nga ang masakit. Pag nagnakaw ng kuryente ang marami nating mga kababayan, lalo na yung nandun sa mga maralitang tagalunsod, na pinaganda lang tawag, pero yung mga nasa squatters area, nasa 50% ho niyan, puro nakaw lang ang ginagamit na kuryente. Ang epekto ho nito, ang ginagawa ng Meralco sa katamaran nila na putulan ng linya yaong mga magnanakaw ng kuryente, ang ginagawa ho nila ay singilin ito sa mga legal na nagbabayad na kuryente sa bawat bahay. Tama ba yun? Ayusin mo nga yan, kaibigan, sa Meralco. Di ba? Tapos, nagyabang naman ang Department of Energy natin. Kamakalawa. Aba imagine. Sino naman yan? Sino yung tumatawag? Hindi ko nakakilala yan. Teka muna ko ha, standby ka lang. May nagre-ring, hindi ko alam kung nasaan, hindi ko makita. Ha? Okay. May tumatawag, paano ba ito? Hindi ko alam eh. Nasaan ka? Nasaan you? Ha? Nasaan you? Okay. Yung si Jenaline Bayad, yun pong suki natin sa... Hello? Hi, Jenaline. Yes. Nako. Paano ba ito? Sinagot na kita. Ayaw mo pa mag-say hello. Paano ko ito sasagutin? Aba, ito na problema ko.
pag may ganitong tumatawag. Ha? Aha. Aha, paano ba ito? Ah. Aha. May tumatawag ho sa atin na via Facebook. Via Facebook. Ang problema ho, hindi kami magkaintindihan. Anyway. Aha. Ano ba yun? Ha? How can I answer you, my dear? Ha? Hello? Speaker po nyo, Kuyang Ed, speaker on mo siya para marinig siya ng live. Speaker on. Opo. Wala na eh. Ring lang ring eh. Okay. Ignore na lang po, carry on your show. Ako na, hihirapan tuloy dito. Paano ba yan? Technical problem din kayo. Hindi technical problem ito. Technical phone. Hindi ko alam. Ano yung... Ano kayong tawag doon, Kuya? Computer illiterate. Ayun. Ring lang ring eh. Anyway, tigilan mo ako. Wala akong masasabi sa programa ko. Anyway, so, nagyabang ang Department of Energy kamakalawa na ibinaba na raw ang presyo naman ng gasolina. Presyo ng gasolina ibinaba. Magkano ibinaba? 20 centimos kada litro. Inaasa